Meron na naman po tayong isang mainit na usapin dito na bumabalot kay XRP. At ayan, marami po kasing nagtatanong kung totoo nga ba na posibleng umabot sa XRP sa mga presyong $10, $100 at saka $1,000. Oo, alam ko para sa ilan, parang suntok sa buwan ang mga numerong or presyong yan. Pero ayon po sa isang crypto analyst na si Stellar Rippler, hindi raw ito imposible. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga 5 senaryo kung bakit daw realistic ang mataas na presyo ni XRP. Gagamit po tayo ng ipapaliwanag po natin ito sa pinakasimpleng paraan para maintindihan ng lahat. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang tanong dito kung paano po posibleng umabot sa presyong $50 ang presyo ng XRP gamit ang SWIFT. Ayan. Ito po yung pinakaunang senaryo na tinutukoy ng analyst, ang SWIFT system. Para sa mga hindi pa pamilyar, si SWIFT ay ang kasalukuyang ginagamit ng mga bangko sa buong mundo para sa international transfers. Araw-araw, nasa $5 trillion ang dumadaan sa system nito. Ngayon ayon po kay Stellar Rippler, kung sakaling si XRP ay maging bahagi ng system na ito at makakuha ng kahit 10% ng daily transactions ni SWIFT, ibig sabihin ay may hawak siyang $500 billion na daily volume. Sa ganito pong setup, kahit conservative ang liquidity multiplier, posibleng umakyat po ang presyo ng XRP mula $27 hanggang $50. Bakit? Kasi si XRP ay na-design talaga para sa cross-border payments. Mabilis po siya, mura at saka decentralized. Kaya kung papalitan po nito, kahit maliit na bahagi po ng SWIFT, napakalaki ng posibleng epekto sa presyo. Ayan, dito naman po tayo sa pangalawang senaryo. Yan, ang connection po. Ano naman po ang connection ni XRP sa mga Nostro at saka Vostro accounts ng mga bangko? Yan, sinabi ng analyst na si XRP ay pwedeng makatulong sa pag-unlock ng tinatawag na trap capital. Yan, mga trap capital sa mga Nostro at saka Vostro accounts. Ito yung mga pre-funded accounts na ginagamit ng mga bangko para sa international transfers. Ayon sa datos, mayroong humigit kumulang $27 trillion na nakaimbak sa mga accounts na ito. Kung sakaling si XRP ay gamitin bilang bridge asset at makuha ang kahit 5% ng halagang ito, pwedeng tumaas po ang kanyang presyo sa pagitan ng $80 hanggang $100. Dito, mahalaga po ang role ng XRP bilang liquidity provider. Kailangan kasi siyang hawakan in large amounts para masuportahan ang dami ng transaction. Ayan, dito naman po tayo sa ikatlong senaryo. Ayan, paano naman po makukuha ni Ripple ang banking license? Ayan, dito sa ikatlong senaryo ay binigyan pansin po ng analyst ang posibilidad na si Ripple, yan, ang kumpanyang nasa likod na XRP, na makakuha ng banking license. Kapag nangyari ito, pwede siyang magkaroon ng direct access sa mga system ng central banks at saka global lending institutions. At ano ang magiging resulta? Ayan, ang posibleng maging resulta ay si XRP ay maaring maging backbone ng bagong financial system sa blockchain. Kung ito ang mangyayari, sinabi po ni Stellar Rippler na kayang umakyat ni XRP sa presyo na lagpas
$100. Kaya isipin po ninyo mga ka-crypto, kung ang mga malalaking bangko ay gumamit po ng XRP para sa kanilang liquidity needs or pangangailangan, hindi na lang siya altcoin kundi isang mahalagang bahagi ng global system ng pera. Yan. Dito naman po tayo sa ika-4 na scenario. Ayan, ang ika-4 na scenario naman ay dito na po tayo sa kung paano po i-adapt ni XRP. Yan, paano po i-adapt si XRP ng IMF, yan, World Bank at saka mga central banks. Kaya ayon po kay Stellar Rippler ay may posibilidad na gamitin po ng IMF at saka IMF, World Bank at higit po sa 40 na central banks sa XRP bilang standard sa global liquidity. Kung magiging ganito po ang papel ng XRP, posibleng umakyat po ang kanyang presyo sa pagitan ng $250 hanggang $500. At ang dahilan? Sa laki po ng mga institution na ito at sa lawak ng kanilang operasyon, kakailanganin po nilang bumili at mag-hold ng napakaraming XRP. Sa totoo lang, may mga ulat na rin na lumabas kung saan nabanggit po si Ripple sa mga tokenization reports ng IMF at saka Bank for International Settlements. Ibig sabihin ay hindi ito puro haka-haka. May mga pahiwatig na posibleng mangyari ito sa hinaharap. Ayan. Ngayon ay paano naman kung gamitin si XRP sa derivatives market? Ito na po yung pinaka-bold, yan, or pinaka-matapang na senaryo. Or ito na po yung pang-5. Yan, pang-5 na senaryo. Yan, ito po talaga yung pinakamatindi sa lahat. Alam nyo ba na ang global derivatives market ay tinatayang nasa 1 quadrillion ang halaga? Quadrillion po yan. Ngayon, sabi po ng analyst, kung sa XRP ay makakuha ng kahit 0.1% lang ng market na ito para sa settlement ng mga derivatives gamit ang XRP ledger, pwedeng umabot po ang kanyang presyo sa higit $1,000. Parang imposible. Pero kung titingnan po natin ang laki ng market, kahit maliit na bahagi lang ang makuha ni XRP, grabe ang posibleng impact sa kanyang presyo. Ngayon, ang sunod pong katanungan natin dito ay bakit hindi pa umaabot sa ganitong presyo si XRP ngayon? Ayon po kay Stellar Rippler, hindi pa natin nakikita ang ganitong taas ng presyo dahil sa ilang mga dahilan. Una, may mga lawsuits laban kay Ripple tulad po ng kaso nila sa SEC. Pangalawa ay may mga sinasabing suppression o pagpigil sa presyo. Pangatlo ay marami pa rin daw ang confused kung ano ba talaga ang role ni XRP dito sa mundo ng finance. Pero kapag naging handa na ang traditional financial system sa integration ng bagong technology, posibleng biglang lumipad itong si XRP. Ikinumpara pa nga ng analyst ang future ni XRP sa nakaraan ni Bitcoin. Anya, si Bitcoin ay tumaas dahil po sa belief, pero sa XRP, posibleng tumaas dahil sa function. Yan. Ngayon ay ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni XRP. Yan. Kung totoo po ang mga senaryong ito, napakalaking oportunidad po nito para sa atin. Bilang mga Pinoy crypto investors, maaari po tayong makabili ng XRP habang mababa pa ang presyo at maghintay po ng long-term growth. Ang mahalaga ay maging responsable po tayong investor. Hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa hype at naiintindihan natin ang use case ng token na hinahawakan natin.
Ayan. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang analysis ni Stellar Rippler ay hindi lang puro pangarap. Meron itong matibay na batayan sa real-world financial systems. Pero hindi rin ito garantiya na mangyayari nga. Maraming factor ang dapat pong i-consider gaya po ng regulation, adoption at saka technical na pagbabago. Ang tanong ngayon, handa ka ba kung sakaling maging totoo ang mga senaryong ito? Kaya nasa iyo kung magiging bahagi ka po ng journey or paglalakbay ng XRP habang hindi pa siya sumasabog. Ryan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.